Maraming paraan ng pagsamba sa Diyos eh. Yun lang ikaw ay maging kasangkapan ng mabuting bagay sa kapwa. Pagsamba sa Diyos yun eh. Yung halimbawa, may tumatawid na pilay o bulag, inalalayan mo. Pagsamba sa Diyos yun eh. Basahin natin ang 12:1 ng Roma. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Isang katampatan o marapat na pagsamba, ihaharap mo yung katawan mo na hain, isang haing buhay para sa Diyos. Ano ba kahulugan nung yung katawan natin, ihahandog natin ng parang haing buhay? Ano kahulugan nun? Basahin natin sa 6:13 ng Roma. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Ang paghahandog pala ng ating sarili, yung katawan natin, maging kasangkapan tayo ng katwirang sa Diyos. Pag nagpapakasangkapan ka sa katwiran ng Diyos, inihahandog mo yung sarili mo sa Diyos. Parang pag-aalay ng sarili mo para maging kasangkapan ka ng kabutihan, pagsamba sa Diyos yun, katampatang pagsamba, sabi ni Pablo. Paano yun? Halimbawa, kapatid, katwiran ng Diyos ang mga nagugutom pakainin. Nakakita ka ng taong walang makakain, pinakain mo. Yung mismong kakainin mo kung minsan, siya mong ibinigay, You have deprived yourself of something para makagawa ka ng kabutihan sa kapwa. Pag-aalay mo ng sarili mo yon bilang handog sa Diyos, pagsamba yun eh. Babalikan ko lang sandali yung 12:1, Ang sabi dun sa huling-hulik, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. So ang pag-aalay ng ating katawan sa Diyos, pagsamba yon. Paano ba natin iaalay ang ating katawan sa Diyos? Ang ating katawan kung nagiging kasangkapan ng katwirang sa Diyos, sabi ni Pablo dun sa 6:13 ng Roma. Kagaya nung ginawa ni Job, sa buhay ni Job, ginamit niya yung sarili niya para siya ay maging isang mabuting kapwa-tao. Basahin natin ang 29:15 ng Job, kapatid na Daniel. Ako'y naging mga mata sa bulag, at naging mga paa ako sa pilay. Pag nakakakita siya ng bulag, ginaguide niya. Kinasangkapan niya yung kanyang sarili para makatuwang doon sa kulang sa iba. Yung bulag, walang paningin, inakay niya. Yung pilay, hindi makalakad, tinulungan niya. Sa paraang yon, sumasamba si Job sa Diyos. Ganon tayong mga Kristiyano. Kung Kristiyano tayo talaga sa salitang Kristiyano, kasi ginagamit ng iba yung Kristiyano, hindi naman dapat gamitin sa kanila Meron ba naman Kristiyano pumapatay ng kapwa? Mali yun hindi Kristiyano yun. Ang talagang Kristiyano, nakahandog yun sarili niya para igawa niya ng kabutihan. Kasi yun ang pagsamba niya sa Diyos. Kaya ako, pinagbubutihan kong mag-aral ng Biblia, kasi naniniwala ako, pag gumawa ako ng mabuti sa kapwa, nakapagpakain ako, nakaakay ako ng bulag, natulungan ko yung pilay, meron ako isang pilay na naibili ng wheelchair. O tuwan-tuwa. Sabi niya, kasi 4 na taon na yung wheelchair ko, hirap na ako, puro nakalawang at saka ayaw na halos umandar. Nakita ko, humihingi siya ng tulong. Binili ko siya ng bagong wheelchair na magandang klase. Sabi nung lumpo, kung makakalundag lang kakululundag ako sa tuwa, Brother Eli, sabi niya. Parang ang damdamin ko, kung halimbawa yung pilay na tulungan ko, na ibili ko ng wheelchair. Kasi hindi ko naman siya pwedeng alagaan dahil marami akong trabaho.
Yung wheelchair, at least, natulungan ko siya. Ang ibig sabihin, pagsamba ko sa Diyos yun eh.